This is our surprise guest for you. Our special This is it, isn't it? This is it. Yung photo booth ni Ma? Photo booth is, I think, teka, check ko ha. Oh, I can just see her, so beautiful and sweet, with her hair and her actions more tame. She's probably less damaged and has a nice family, though my brothers would have loved you the same. Let's go. You pick her up and you always call first, and you wait till she gets in the door. Miles are a number, I bet you hardly wonder what I'm leaving up to these days anymore. Oh, how I realized hope she's everything that she dreamed of. Good morning! So, it's our day 1 here in Manila. Kita nyo naman, haggard na haggard tayo dyan. Si Kai ay medyo jet lag pa. Although marami siyang tulog, pero siguro naninibago pa siya sa tulog. Ako wala akong masyadong tulog, especially sa plane. Magbe-breakfast muna kami sa baba kasi mamaya na yung event at yung birthday ni Mama. So, magpe-prepare na kami. Hi, good morning. Hold Mama. Can you hold Mama? Okay. We're gonna eat. You wanna eat? Yeah. Yay. Okay. Oh, I can just see her, so beautiful and sweet, with her hair and her actions more tame. She's probably less damaged and has a nice family, though my brothers would have loved you the same. na sana kompleto ang kanyang family for her 60th birthday. This is our surprise guest for you, Ma'am Margie. Lumipad pa siya galing Canada. This time, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan our special guest. Isang masigabong palakpakan ng isamang hiyawan, Ma'am Christina! It feels like the end of an era. The last time that we'll be together might sneak up on us overnight. We're all grown up, moving along. We're all finding where we belong. You never am sad to see you go, but I just want you to know how much you mean to me, how much I'll still need you. I can't let my heart is broken, won't leave these things unspoken. I know you'll have to leave. I just can't believe that this is it, isn't it? This is it. This is it. Sabi nila, hindi mo daw ma-realize kung gaano ka kalakas
Hanggat sa maging nanay ka na, walang day off. Umaga-gabi hanggang madaling araw ang trabaho. Tapos, wala ding holiday break. Tapos, wala ka din namang sweldo. Diba, mga nanay? Ang mga nanay palaging nandyan para sa mga anak kahit ano pa yung nararamdaman nila. May sakit man sila o wala. Kailangan lagi sila nandyan para sa mga anak nila. Kaya sa lahat ng mga nanay na nandito or sa mga nanay nyo, saludo ko sa inyo. Palakpakan naman dyan sa mga nanay nyo. Sabi nila, ang swerte ng mga magulang namin kasi anak nila kami, kami yung mga anak nila. Hindi nila alam, kabaliktaran yun. Maswerte kami kasi magulang namin sila, si mama at si papa. Dahil kahit hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, hindi nila kami pinaranas ng paghihirap noong mga bata pa kami. Hindi man lahat na ibibigay, lahat ng gusto namin dahil sa hirap nga ng buhay, sabi ni Kuya. Kasi totoo yun. Pero napagtapos nga kami, 3 sa pag-aaral, kahit naman sapat-sapat lang talaga yung kung ano yung meron kami. So, ikukwento ko lang, mabilis lang to. Dati, umattend kami sa parang may kamag-anak kaming nagdibu, yung 18th celebration. Tapos, biglang napatanong si Papa, naalala ko yon. Sabi niya sa amin ni Angela, kami ng kapatid ko, hindi ba kayo nagtatampo sa amin kasi hindi kayo nakaranas ng dalawa ng granding celebration? Wala kayong mga 18 roses. Hindi kasi kami nakaranas ng ganon. Hindi naman namin naisip yun. Hindi kasi kami yung tipo ni Angela na nanghihingi sa magulang na, ma, gusto namin mag-celebrate ng ganito, ganyan. Hindi talaga pumasok sa isip namin. So ngayon, binalikan ko yung tanong na yun kasi syempre nanay na ako. Parang alam ko na mahirap or may kurot sa puso ng magulang kapag alam natin na hindi maibibigay yung best para sa mga anak natin. Kaya siguro na napatanong nun si Papa, ewan ko naalala niya. Kaya ngayon, kahit sa anong paraan, tinatry talaga namin na bumawi sa kanila at ibigay yung deserve talaga nila. Masaya kami na nakikita at nag-enjoy sila sa buhay ngayon. Kaya minsan, kung makikita nyo, sinasama namin sila sa ibang bansa. Kahit na talagang pinag-iipunan namin magkakapatid. Kasi pag nakita namin sila masaya, okay na kami doon. Kasi hindi nila naranasan yun kahit nung mga bata pa sila. Ngayon lang nila naranasan yun. So, hanggat nandito pa sila, talagang pinararanas namin sa kanila yung ginhawa ng buhay na hindi nila na-experience. Sis, dapat ikaw yung nasa dulo, sis. Pang-famous yung message mo. Nakaka-pressure dahil. Anyway, initially po talaga, ang plano namin para sa birthday ni Mama is surprise po. Parang hindi niya po alam. Kasi si Mama po, mahihain po talaga si Mama. Kaya lang po, naisip po namin magkakapatid na parang magiging challenge siya sa amin kasi ako po pala yung bunsong anak ni Margie, si Angela po. Magiging challenge po siya sa amin kasi ako po, nasa Saudi na po ako nakatira. 5 years po akong nakaka-base na sa Saudi. Tapos yung ate ko naman po, nasa Canada na for 2 years. So umuwi lang po talaga kami para sa birthday ni Mama. Tapos si Kuya naman, busy na din po kasi madami na din po siyang mga kids. So, ang hirap po talagang i-plano yung para maging secret to. Kasi parang hindi po namin alam sino po yung mga i-invite. In the end po, napag-desisyon na namin na sabihin na lang kay Mama. Nung una nga po parang sabi niya, ayoko kasi nahihiya ako, baka ganito, ganyan. Pero ano po talaga parang nung nakapag-work po ako sa Saudi, tapos kumikita na po ako ng malaki-laki, parang ito po talaga yung sabi ko, pag-iipunan ko. Kasi pag-iipunan ko kasi sabi ko, deserve talaga to ni Mama. Kasi, totoo po yun na hindi po talaga kami mayaman. Pares po ng magulang ko, high school graduate po. Tapos, naalala ko po, si Papa,
nagko-construction worker si Papa dati. Ang ginagawa po ni Papa ay nagko-construction worker si Papa. Pag nasa construction po, di ba, parang every hapon may pamerienda po sa mga trabahador. So, ang gagawin po ni Mama, dadalhin niya po kami doon sa construction site, kami magkakapatid, para lang din po kami makapagmerienda. Ganun po yung mga naalala ko. Tapos, may time po na si Mama, pupunta kami ng Llanes. May Llanes pa kasi dati nasusukat Tapos may magugustuhan akong laruan, iiyak ako. Sabi ko, Mama, hindi ako titigil. Tapos parang, ang gagawin ni Mama, pag nakarating na siya sa labasan, dyan po sa may Sukat Highway, mangungutang po siya dyan sa kakilala niyang nagtitinda ng isda. Para lang, mabili po yung laruan na gusto ko, para tumigil na po ako sa pag-iyak. Sobrang, po talaga kami, hindi po talaga kami mayaman. Mukha lang po ako mayaman, sure. Anyway, yun po talagang, ito po talaga is pangarap po talaga namin to para kay Mama na mabigyan po siya ng celebration kasi deserve niya po ito. Hindi po talaga ako naniniwala na parang hadlang po yung kahirapan para maging successful po sa buhay. Hindi naman po kami ganun kayaman ngayong magkakapatid, pero kami pong magkakapatid talaga is public school po kami nung elementary, high school. Tapos nung college, medyo naka-LL na, doon na kami nakakapag medyo private, gano'n. Talagang nasa pagpapalaki po talaga ng magulang. Yun po, parang sobrang thank you lang kasi kung hindi dahil kila Mama, Papa, maayos sa pagpapalaki sa amin, hindi kami aabot sa ganito. I've waited for a lifetime for you to calm down. Oh, nothing feels the same without